Bawat kanto, sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat, sakto radio TV, balik ay tapat, sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita, sa bawat agos, sakto, sakto. Sinimula ng Indonesia nitong Sabado ang pagpapatupad ng pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga batang wala pang 16 taong gulang. Ang hakbang ay kasunod ng babala ng Communications Minister Meutia Hafid na walang puwang para sa kompromiso sa pagsunod ng mga digital platform. Ang regulasyon ay inilunsad ngayong buwan bilang tugon sa mga banta ng online na pornografiya, cyberbullying at pagkakalulong sa internet na kinikilala bilang lumalaking pandaigdigang alalahanin sa epekto ng social media sa kalusugan at kapakanan ng kabataan. Ang mga platform na X at Bigo Live ay agad na sumunod sa bagong regulasyon at inangkop ang minimum na edad ng gumamit. Hinimok ng ministeryo ang iba pang kumpanya na agad na iayon ang kanilang mga produkto at serbisyo sa batas. Nagpahayag ang TikTok ng pagtupad sa regulasyon, kabilang ang mga hakbang para sa mga account ng wala pang 16 taong gulang. Ang pulisyang Indonesia ay sumusunod sa katulad na hakbang ng Australia noong Disyembre. Sa Los Angeles, isang hurado ang nag-utos sa Meta at YouTube na magbayad ng $6 million matapos mapatunayang nakapinsala sa isang kabataang babae dahil sa nakaka-addict na disenyo ng kanilang mga platform. Sa Britanya, bumoto ang mataas na kapulungan ng parlamento pabor sa pagbabawal ng social media para sa mga bata na nagdaragdag ng presyon sa pamahalaan. Ang hakbang ng Indonesia ay nakikita bilang bahagi ng mas malawak na pandaigdigang pagkilos upang tugunan ang mga panganib ng social media sa kabataan. Sa Pilipinas, maraming nakahain na panukalang batas pero hindi ito ipinaprioridad dahil abala sila sa kasong may kaugnayan sa katiwalian at isyung pampolitika. Manatiling nakasubaybay sa ating mga ulat na unang matutunghayan sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pa nating social media platforms. Scan QR code, click subscribe. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat, sakto radio TV, balik ay tapat, sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita, sa bawat agos, sakto, sakto. Gumagrabe na ang giyera sa Middle East nang makisali na rin ang Yemen kasabay ng ulat na dumagsa na ang US ground troops sa paligid ng Hormuz. Nagpakawala nung Sabado ng misil ang mga rebeldeng Houthi mula Yemen patungong Israel, ang kauna-unahang insidente mula nang magsimula ang Iran-Israel na digmaan. Na-intercept ng depensa ng Israel ang naturang misil, ngunit malinaw na lumalawak na ang saklaw ng labanan. Ang Houthis, kaalyado ng Iran, ay matagal nang nagbabala na sasali sa digmaan. Nauna nang kasali ang Hezbollah sa Syria at Lebanon, at maging ang mga militia forces sa Iraq. Ang kanyang nilang pag-atake ay nagbukas ng bagong front, kasabay ng mga opensiba mula Lebanon, Syria, and Iraq. Kasabay nito, nagpadala ang US ng libo-libong Marines sa rehiyon bilang paghahanda sa sinasabing ground offensive na magpapalala sa sitwasyon. Sa Israel, mas lumalawak ang pressure sa depensa mula Hilaga hanggang Timog. Sa rehiyon, mas tumitindi ang panganib ng multi-front war na maaaring magdulot ng destabilization sa gitnang silangan dahil binobomba ng Iran ang mga base military ng Amerika. Sa mundo, posibleng maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan lalo na sa Bab el-Mandeb Strait. Ang pagpasok ng Yemen sa digmaan ay nagpapakita ng mas malalim na impluensya ng Iran at mas malawak na panganib ng regional escalation. Manatiling nakasubaybay sa ating mga ulat na unang matutunghayan sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pa nating social media platforms. Scan QR code, click subscribe. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat, sakto radio TV, balik ay tapat, sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita,
sa bawat agos, sakto-sakto. More than a decade after their fight of the century in 2015, Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao will meet again in the ring for an exhibition bout in Las Vegas on September 19, 2026. Although it will no longer count toward their official records, the fight is expected to earn at least $300 million to be split between the two former champions. The match is an official exhibition bout, so it will not affect their professional records. Mayweather, 48 years old, and Pacquiao, 47 years old, are both retired but are returning for a fight full of nostalgia and entertainment. The venue is expected to be the Las Vegas Sphere, which has a larger capacity and premium ticket pricing. The marketing scheme focuses on global streaming rights, hybrid PPV, and sponsorships from major brands. In ticket sales, it is estimated to reach $90 million from the live gate. In pay-per-view and streaming, $250 million, lower than their first fight but with a wider reach due to digital platforms. In sponsorships and merchandise, it will reach $100 million from corporate deals and nostalgia-driven memorabilia. In total earnings, it will reach $300 million, which is expected to be split between the two boxing icons. Although it is only an exhibition, the fight between Mayweather and Pacquiao is expected to be one of the biggest sports spectacles of the year. For Filipinos, this is more than just a fight. It's the return of a national idol to the global boxing stage. Stay tuned to our sports break, brought to you by Sakto Balita newspaper, first seen at the Sakto subscription hub, saktoradiotv.com website, and our other social media platforms. Your news presenter, Angel Manato. Scan the QR code, click subscribe. Thank you very much. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat. Sakto Radio TV, balik ay tapat. Sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat agos, sakto. Makisawsaw muna tayo sa showbiz news. Alam ba ninyo na tanggap sa pamilya ni Kayla Estrada si Daniel Padilla? Opo, sa larawan nakuha sa post-birthday celebration ni Kayla, makikitang kasama nito ang kanyang buong pamilya at ang rumored boyfie na si Daniel. Sa Fashion Police, inirepost ang naturang larawan na mula umano sa post ng panganay ni Janice de Belen na si Chef Luigi Muhlach. Sa Reddit, sinabi naman ng mga netizen na close na talaga si Daniel sa pamilya ni Kayla dahil minsan naispatan pang naglalaro ng golf ang aktor kasama si Chef Luigi. Say pa ng isang netizen, sana magpakatino na si Daniel, swerte na siya kay Kayla. Ikaw, ano ang masasabi mo? Matutunghayan po ng mas maaga at detalyado ang ulat na ito sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pang social media platforms. Pakiscan ang QR code, click subscribe. Maraming salamat po! Sa bawat kanto, sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat. Sakto Radio TV, balik ay tapat. Sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat agos, sakto. Lumalala ang pag-atake ng US-Israel habang tinututulan ng Iran ang usapang pangkapayapaan. Habang parehong tumitindi ang aksyon militar at tumatanggi sa kompromiso, walang nakikitang senyales ng paglamlam ng digmaan. Nananatiling banta ang isang ground invasion at ang Strait of Hormuz ang kritikal na fault line kung saan nagtatagpo ang labanan at pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Nagpapalitan ng propaganda kontra propaganda kung saan binabanggit na may libo-libo ng US troops sa paligid ng Strait of Hormuz samantalang ipinangalandakan ng Iran ang 1 milyong sundalong nag-aabang. Binomba ng Israel ang iba't ibang lungsod sa Iran kabilang ang Kabisera at gumanti naman ang Tehran sa pamamagitan ng mga misil laban sa Israel at mga base ng US. Sa kabila ng ulat ng Washington tungkol sa isang 15 punto na panukalang pangkapayapaan, mariing itinanggi ng pamunuan ng Iran ang anumang negosasyon. Tinamaan ng mga airstrike ang Tehran, Isfahan, Shiraz, Bandar Abbas at Mashhad na nagdulot ng malawakang pinsala at brownout. Ganti ng Iran, nagpakawala ng mga misil patungong Tel Aviv, Kiryat Shmona at mga base ng US sa Kuwait, Jordan at Bahrain. Sumabog ang ilang bahagi ng Timog Beirut dahil sa pambobomba ng Israel, palatandaan ng lumalawak na digmaan. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na panalo na tayo at sinabing nagbigay ng konsesyon ang Iran sa Strait of Hormuz, bagay na itinanggi ng Tehran. Nag-alok ang Pakistan na mag-host ng usapang pangkapayapaan ngunit wala pang malinaw na progreso.
Nanatiling pinakamapanganib na choke point ang Strait of Hormuz. Kumpirmado ng Pentagon na may 12 naval mines na natuklasan. Habang nakadeploy na ang mga tropa ng airborne sa Gulf, iginiit ng Iran ang kanilang likas at legal na karapatan na kontrolin ang Hormuz. Iniulat ng Al Jazeera na nagdulot ang digmaan ng pinakamalalang pagkagambala sa pandaigdigang kalakalan sa loob ng 80 taon. Matutunghayan po ang ulat na ito sa Sakto Subscription Hub at saktoradiotv.com website. Pakiscan ang QR code, click subscribe. Maraming salamat po! Sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat. Sakto Radio TV, balik ay tapat. Sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat agos, sakto.